الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay karugtong ng nakaraang tinalakay natin sa fiqh, yung mga batas alituntunin sa janaiz o sa janaza. Okay? Karugtong nun mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sunnah yung pagbisita sa may mga sakit. At kabilang doon mga kapatid sa pananampalatayang Islam na kainaman ng pagbisita ng may sakit is ang mga malaika ay nagdudua, nananalangin doon sa taong bumisita sa may sakit. At alam natin, ang dua ng mga malaika ay mustajab. Ito ay katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang rin doon, ito ay kabilang sa hak ng iyong kapatid sa Islam na bisitahin mo siya kapag siya ay mayroong sakit. Okay? So, kabilang sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Sahihain, Sahih Bukhari at Muslim, khamsun tajibu lil muslim ala akhihi wa dhakara minha iyadatul marid. Yung 5 sabi niya na nararapat sa isang Muslim para sa kanyang kapatid sa Islam, at binanggit dito yung iyadatul marid, yung pagbisita sa mayroong sakit. Okay. At kabilang din doon na dapat idua natin sa mayroong sakit ay la ba'sa alayka tahurun insyaallah. Kaya la ba'sa tahurun insyaallah. Okay? Kabilang din sa sunnah, sa isang mayroong sakit ay ayusa bi shay'in min malihi fi a'malil khair. Yung maghabilin siya ng anuman mula sa kanyang kayamanan para sa paggawa ng kabutihan. Bakit? Kasi katulad ng nabanggit natin nakaraan, na ang hasana, ang paggawa ng kabutihan, kabilang ito sa mga mu'in. Ibig sabihin sa nakakatulong sa paggaling ng isang tao. Okay? Ang paggawa ng khairat ay kabilang sa makakatulong para mas madaling gumaling yung isang tao. Kabilang din sa mga marapat sa isang marid ay husnul dhan billah. Yung pagkakaroon niya ng mabuting hinala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kasi yung iba sa atin, kapag siya ay nagkakasakit, anong sinasabi? Bakit ako pa? Hindi na ako makatrabaho. Wala na akong maipakain sa pamilya ko. Hindi na ako makalakad. Di ba? Tandaan natin na yung sakit na yun ay paglilinis sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang din doon, siyempre, ito ay pagsubok sa atin ng Allah. Kung gaano ka ba katatag, kung gaano ka ba magsasabar sa mga pagsubok na ito sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tandaan mo na yung sakit mo na iyon ay wala yun sa sakit na dinanas ng mga naunang mga propeta sa atin. Di ba? Kung nalasak natin, kung natikman natin, naranasan natin yung sakit na meron yung mga naunang propeta, maaring hindi natin kayanin. Di ba? Kaya dapat husnul dhan, yung mabuting paghinala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang doon mga kapatid sa pananampalatayang Islam na mga hakam, batas sa janaiz, kapag sabi niya, sunnah sabi niya, فَإِنَّهُ يُسَنُّ لِمَنْ حَضَرَ أَيْ يُلَقِّنَهُ. Kapag yung isang tao na naghihingalo, alam niyo naghihingalo? Nag-aaga buhay, ay kailangan siyang italqin. Alam niyo yung talqin? Yung pasusunurin siya sa pagsabi ng La ilaha illallah. Ang talqin, hindi yung pagbuhos ng tubig sa libingan katulad ng ginagawa ng iba. Ang ibang ginagawa nila pag sinabing talqin, pumapasok agad sa isipan nila, ito yung pagbuhos ng tubig doon sa taas ng mayyit, taas ng libingan ng patay. Siguro yung iba sa inyo hindi pa ito nakita. Pero ang talqin, ito yung yulakkinu
Al-muhtada. Ibig sabihin nun, ipapasabay mo, ipapasunod mo sa iyo yung taong naghihingalo. La ilaha illallah. Okay? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Okay? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu, ibig sabihin pasunurin nyo, pagayahin nyo, yung naghihingalo na yun ng la ilaha illallah. Okay? Dito sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na isinalaysay ni Mu'adh, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi, sino man sabi niya ang pinakahuling salita niya ay la ilaha illallah, anong gantimpala? Dakhala al-jannah. Subhanallah. Kaya alal Muslim, nararapat sa atin na lagi nating sinasambit yung la ilaha illallah. Araw-araw dapat nating sambitin yung la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bakit? Para sa panahong darating na sa iyo ang kamatayan, ay hindi mo makalilimutan yung la ilaha illallah. Fakam minan nas, ilan sa mga tao, nung sila ay inabutan ng kamatayan, ano yung nababanggit nila? Kung ano yung nababanggit nila lagi nung sila ay nabubuhay pa. Ha? Katulad na ng ginagawa ng iba. Pagmumura o kaya, lalong-lalo na yung nagdidirbi. Yung alajis, itijis, check. Alam niyo yung check? Ba? Kung ano yung palagi mong ginagawa nung ikaw ay nabubuhay, subhanallah, ganun at ganun yung mangyayari sa'yo kapag ikaw ay mamamatay. Subhanallah. Di ba nakakatakot? Yung habang nag-ihtidal ka, habang ikaw ay nag-aagaw buhay, nababanggit mo kung ano yung binabanggit mo lagi. Subhanallah. At makikita ng mga tao. At malalaman nila na yun yung ginagawa mo. Subhanallah. Hindi ba't nakakahiya yun? Kaya tayo, sikapin natin na lagi nating binabanggit yung la ilaha illallah. Nakahiga tayo, nakaupo tayo, habang nagtatrabaho tayo, la ilaha illallah. Sa ganung paraan, insyaAllah, magiging magaan sa atin yung la ilaha illallah. Merong ibang mga namamatay, tinatalkin sila ng la ilaha illallah, pero mabigat sa kanila. Mabigat sa, hindi sa kalooban, mabigat sa dila nila bigkasin. Ay hindi nila kayang bigkasin. Okay? Kaya kayo, pag meron kayong kaibigan, kakilala, kamag-anak na sila ay naghihingalo, sikapin natin na ipabigkas natin sa kanila yung la ilaha illallah. Gayon din, sa isang mariyab, sa isang may sakit, ay kabilang sa mga sunnah, ay yung pagbasa ng surah Yasin. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Yung pagbabasa na to hindi sa namatay, sa may sakit. At tandaan nyo, maraming iba, bago sila nagbabasa ng surah Yasin doon sa mga libingan, wa hada mukhalifun lima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yan ay salungat at hindi sang-ayon sa sunnah ng mahal nating Propeta sallallahu alaihi wasallam. Binabasa ang Quran sa buhay at hindi sa patay. Patay na yun, hindi na yun makakarinig. Hindi nga na yun marinig. Unlike nung may sakit, buhay pa, yan kafir. Big sabihin, yan fa'uhu. Ay magbibigay pa sa kanya ng kabutihan. Okay? Na gantimpala insyaAllah ta'ala sa kanyang pakikinig. Dito sinabi ni Sheikh Salih Fawzan, amma man mata fa innahu la yuqra'u alayh. Kapag sino man sabi niyang namatay na, hindi na sa kanya binabasa yung Quran. Hindi na binabasa yung Quran. Fal qira'atu 'ala al-mayyit ba'da mawti bid'ah. Sabi ni Sheikh Salih Fawzan, ang pagbabasa sabi niya sa isang patay kapag namatay na ay isang gawaing bago sa relihiyon ng Allah. Bi khilaf al-qira'ati 'ala alladhi yuhtadar. Kasalungat
ng pagbabasa ng Quran sa taong naghihingalo o kaya ay buhay pa. Fa-innaha sunnah. Dahil katiyakan sabi niya yun ay kabilang sa sunnah. Dito kabilang sa mga batas mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yustahabbu idha mata al-mayyit taghmidu aynayhi. Dito na, kapag mustahab sabi niya, kahabag-habag yung kapag namatay na yung isang tao, kapag nakadilat yung kanyang mata ay ating ipipikit yung kanyang dalawang mata. Lianna an-nabi sallallahu alaihi wasallam aghmala Aba Salama radiyallahu anhu lamma. Dahil sabi niya si Abu Salama ay nung namatay ito ay pinikit ni Propeta sallallahu alaihi wasallam yung kanyang dalawang mata. Lianna ar-ruha idha qubid tabi'ahu al-basar. Bakit? Kasi yung tao kapag namatay, susundan niya ng tingin yung kanyang roh doon sa pag-angat sa kalangitan. Kaya kung mapapansin nyo, yung isang namatay, kung naaktuhan nyo yung isang tao, yung mata niya ay nakatingin sa kalangitan. Bakit? Katulad ng sinabi ng Propeta Muhammad, tabi'ahu al-basar. Dahil sinusundan ng paningin niya yung kanyang roh, ang kanyang kaluluha na umaangkat sa kalangitan. Fala taqulu illa khaira. At wala kayong sasabihin maliban sa kabutihan lamang. Ang tinutukoy nun, kapag namatay na yung isang tao, huwag ka nang magbabanggit ng anuman sa mga masasama na nagawa. Bagkus anong marapat, itago mo ito. Ang sasabihin mo lang kung ano yung kabutihan na ginawa niya. Hindi yung sabihin mo, ito si Pulan Kwanto. Nung buhay pa to, ganitong ginagawa. La, khair. Banggitin mo yung kabutihan na nagawa niya, insyaAllah ta'ala. Okay? فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ. Dahil ang mga malaika ay nagsasabi sila ng amin sa iyong mga sinasabing kabutihan. Okay? Kabilang din sa sunnah, sitrul mayyit ba'da wafatihi bi thawbin. Kapag namatay na yung isang tao, sunnah natakpan natin yung mayyit. So sunnah natakpan yung mayyit. Lima rawat Aisha radhiyallahu anha hina tufiya sujji bi burdin hibar. Katulad ng nabanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinalaysay ni Aisha radhiyallahu anha. Nararapat sabi niya al-isra'u fi tajhizihi idha tuhiqqiqa mautuhu. Kapag sabi niya na sure na natin na ang mayit, ang tao ay namatay na, kailangan natin magmadali sa pag-asikaso sa kanya. Huwag na natin hintayin na lumampas yung 24 hours. Lalo na kapag namatay na may sakit, mabilis magbago yung amoy ng katawan ng isang taong namatay sa mayroong sakit. Kaysa sa namatay na walang sakit. Okay, mabilis talaga, subhanallah. At ako ay talagang nasaksihan ko na yung taong mayroong sakit na namatay, hindi pa yan kahit mga 12 hours ganyan, mayroon ka nang maamoy doon sa katawan niya. Okay? وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ حِفْظًا لِلْمَيْتِ مِنَ التَّغَيُّرِ. Okay, sinabi dito ni Sheikh Saleh Fawzan, bakit anong dahilan kung bakit bakit tayo magmadali? Para mapangalagaan natin yung pagbago ng amoy doon sa mayit na iyon. Subhanallah. Tingnan niyo yung Islam, di ba? Yung ganitong mga bagay pinapahalagahan sa Islam. Di ba? Binibigyan ng halaga. Sinabi ni Imam Ahmad rahimahullah, karamatul mayyit ta'jiluhu. Ang pagiging mabuti, sabi niya, sa isang patay ay yung mamadali sa pag-aasikaso sa kanya. Walang problema, katulad yung ginagawa, walang problema, sabi niya, kung hintahin, sabi niya, yung kamag-anak, magulang, kapatid ng isang namatay. Kung ito ay malapit lang. Kung malapit lang, kung nagsabi yung kamag-anak na hintayin muna kasi pauwi yon, gustong makita muna ang kanilang kamag-anak, ay walang problema. Pero kung malayo, maaaring abutin ng 24 hours sobra pa, ay mas mainam na siya ay ilibing na, insyaAllah. Okay? Kabilang din sa mubah yung i'lan bi mautil muslim. Kapag namatay ang sa atin ay mubah siya, ibig sabihin pinahintulutan sa atin na sabihin, halimbawa, pinapaalam po namin sa lahat na
si ganito ay naabutan na ng kamatayan, idua natin siya sa Allah na siya ay papasukin at ipadali sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala yung katanungan sa libingan. Gayon din mustahab na madaliin yung pagsagawa o ng wasiya. Alam niyo yung wasiya? Yung habilin ng isang namatay. Kung mayroong siyang habilin, kailangan nating sundin yun agad. Kailangan nating isagawa. Mas mainam kung mayroon. Kasi lalong-lalo na kung mayroong sinabihan o kaya isinulat niya na ganito yung wasiya niya, mas mainam yun, insyaAllah. Kailangan mayroong shahid. Mayroong testigo na yun nga ay wasiya niya, kaya habilin niya. Kasi maaaring sabi na yun ay sabi-sabi lang, ay hindi naman pala totoo. Inshallah ta'ala, ipagpapatuloy natin inshallah. Gayon din, pagpapatuloy natin yung susunod inshallah, yung tagsilul mayyit, yung paghuhugas sa patay inshallah ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi.